Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Match Point, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
namamamahayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show, nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Martes, June 2, 2026. Sa ating headlines, Balitang PROMD! Senador Jinggoy Estrada ay kinulong na sa Payatas QC Jail. Dating DPWH Secretary Bonoan naka-hospital arrest dahil sa kasong plunder. Balitang PROMD! Senate Majority hindi dumalo sa plenary session matapos arestuhin sa Estrada. Balitang PROMD! Mali-maletang sagot sa articles of impeachment isinumite na ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Balitang PROMD! 7 sa bawat 10 Pinoy nais na matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara ayon sa survey. Balitang PROMD! Big time all price rollback. Epektibo na ngayong araw. Balitang PROMD! Higit 55,000 mga pulis ikakalat ng PNP para sa Bantay Eskwela 2026. Balitang PROMD! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang PROMD! Nasa Quezon City Jail sa Barangay Payatas si Senador Jinggoy Estrada. Dumating doon sa bagong QC Jail ang senador alas 8:07 kagabi. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, doon muna mananatili ang senador habang nililiti sa kasong graft at plunder na may kinalaman sa umano'y 573 milyong pisong kickbacks sa maanumalyang flood control projects. Bago dalhin sa New Quezon City Jail, dinala muna ang senador sa CIDG at Sandigan Bayan kung saan ginawa ang return of warrant. Balitang PROMD!
Sa kaugnay na balita, kahapon ay voluntaryong sumuko sa PNP-CIDG si Senador Jinggoy Estrada kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder na walang itinakdang piyansa. Nagugat ang kaso sa umano'y pagtanggap ni Estrada ng 573 milyong pisong halaga ng kickbacks mula sa mga proyektong flood control. Sa kanyang pagharap sa media bago sumuko, iginit ni Estrada na hindi siya hihingi ng proteksyon sa Senado at siya po'y nakahandang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Kaugnay nito, inatasan na rin ng senador ang Senate Secretary na ipatigil muna ang pagpapasweldo sa kanya habang gumugulong ang proseso ng batas. Kulong sa Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas kung saan ay nakadetain din si dating Senador Bong Revilla Jr. Una na sumuko sa PNP-CIDG si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Habang sa pulong balitaan sa Campo Crame, nilinaw naman ng DILG na si Secretary John Vic Remulla na si Senador Jinggoy ay inaresto nila sa loob ng Senado. Taliwas daw po sa naging pahayag naman ni Estrada na siya ay voluntaryong sumuko. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras natin alas 3:10 ng umaga. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy, top 2 most wanted person na isang guro sa Arengay, La Union. Naharap daw po sa kasong acts of lasciviousness at naaresto na. Ibalita mo yan RH38, Freddy Fajardo. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Arengay Police Station ang 50 anyos na lalaking guro na residente ng nabanggit na bayan matapos itong maaresto alas 9:30 ng umaga. Batay sa ulat ni Arengay Chief of Police Major Romel Centeno, ang pagkadakip sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Branch 27 San Fernando, La Union sa kasong act of lasciviousness in relation to Republic Act 7016 under Criminal Case Number A-2916 na pinagkaluban ng 200,000 peso piyansa at 4 counts of statutory act of lasciviousness under Article 336 ng Revised Penal Code na may piyansang 120,000 pesos habang sa criminal case number 82918 hanggang 82920, 36,000 pesos ang piyansa bawat isa. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris30 Tag-uulat para sa DCR Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Freddy, standby lang Dani. Tinangka umanong harangin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder. Yan po ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang press conference sa Camp Crame. Kasunod dito ng mga kumakalat na video sa social media kung saan ay maririnig na nagtataas ng boses si Cayetano habang iginigiit ang respeto sa institusyon. Bago pa man tuluyang sumuko ang senador sa PNP-CIDG kasunod ng warrant ng Sandigan Bayan. Ayon kay Remulla, sinupalpal niya ang hirit ng Senate President dahil wala naman umanong gaanong pribilehiyo ang mataas na kapulungan, lalo't nakalusot at nakatakas sa kanila si Senator Ronald Bato de la Rosa habang nasa kustodiya ng Senado. Balitang Prompty. Samantala, mariing kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Senador Jinggoy Estrada na kalokohan at politically motivated ang kasong plunder laban sa kanya. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro noong isang taon pa nababanggit ng ang pangalan ni Senator Estrada sa isyu ng pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Ipinatawag din niya si Estrada at iba pang individual sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at nabanggit din sa partial report si dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Iginit rin ni Castro na ang Office of the Ombudsman na naghain ng kaso sa Sandigan Bayan ay isang independent constitutional body at kailanman
ay hindi pinakikialaman ng ehekutibo. Saad pa ng palace official, hindi na pinahirapan pa ang law enforcement, hindi katulad po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tinakbuhan at tinakasan ang batas. Balitang Prompty. Samantala, sinugod naman sa Philippine General Hospital si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Yan ay matapos na tumaas ang kanyang presyon habang sumasailalim sa booking procedure sa Camp Crame. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, umabot sa 192/100 ang blood pressure ni Bonoan, kaya agad siyang dinala sa ospital para mabigyan ng medical attention. Sinabi ni Remulla na mananatili si Bonoan sa ospital hanggang sa ideklarang ligtas at sapat ang kanyang kondisyon upang humarap sa mga pagdinig ng korte. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Central Luzon na arestado daw po ng PNP sa isang linggong operasyon kontra kriminalidad sa Bataan. Nakailan kaya? Ibalita mo ngayon, RH37. Go ahead, Danny Kumilang. Nasa 89 katawang naaresto at nahuli ng Bataan Police Provincial Office, Bataan PPO, sa pinaigting na operasyon laban sa kriminalidad mula Mayo 25 hanggang 31, 2026. Kabilang sa mga naaresto ang 22 sangkot sa illegal na droga, kung saan nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ito ng 1.24 milyon. Naaresto rin ang 14 na wanted person, kabilang ang 2 most wanted. Samantala, 46 katawang nahuli sa illegal na sugal at nakumpiska ang 11,290 na pustahan. Bukod dito, 11 accomplishment ang naitala kaugnay ng illegal na mga baril matapos maideposito ang 5 baril at kusang maisuko ang 6 pa. 7 iba pang individual naman ang naaresto dahil na rin sa iba't ibang paglabag sa batas. Ayon sa Bataan Provincial Police Office, patunay ang mga operasyong ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na panatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Bataan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny. Nabigo ang Senado na makapagsagawa naman ng plenary session kahapon matapos na hindi dumalo ang mga miyembro ng majority bloc kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Mahigit 2 oras na tumunog ang quorum bell upang tipunin ang mga senador, ngunit nanatiling bakante ang mga upuan ng mayorya sa session hall hanggang alas 7 kagabi. Dahil sa kawalan ng quorum, nagpasya na rin na umuwi at umalis ang mga miyembro ng minority bloc matapos hintayin ang pagdating ng kanilang mga kasamahan. Pero may picture-picture muna. Si Senador Risa Hontiveros po ay nagpost sa social media ng picture ng Solid 11 kung saan ay makikita kung sino-sino po ang mga dumalo dyan sa plenary session. Ngunit hindi nga ho yan na natuloy. Samantala, kabilang naman sa mga hindi dumalo sina Senate President Alan Peter Cayetano na nauna nang sinamahan si Senador Jinggoy Estrada matapos itong arestuhin ng Criminal Investigation and Detection Group. Sa isang pahayag, hinikayat naman ni Cayetano ang minority bloc na hayaang manatiling tahimik ang Senado. Yan daw po'y bilang paraan upang ipakita nila ang epekto ng mga pangyayari sa institusyon. Samantala, kwinestyon naman ng ilang senador ng minorya ang hindi pagdalo ng mayorya at iginiit na dapat ay magpatuloy ang sesyon ano man ang mangyari bilang bahagi po ng kanilang tungkulin sa publiko. Balitang Prompty. Alas 3:19 na po ng umaga. Naisumiti na rin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang sagot sa Articles of Impeachment kahapon bago ang itinakdang deadline. Bit-bit po ng kanyang legal team ang male-maleta. Sa bilang po ay 5 maleta na naglalaman po ng mga dokumento, kalakip ng mga ebidensya kung saan ay hiniling nila sa impeachment court na ibasura na ang kaso. Opisyal na tinanggap naman ni Senate Secretary at Concurrent Impeachment Court Clerk of Court
Jose Luis Montales ang formal na tugon ng Vice Presidente alas 4:35 ng hapon kahapon. Ayon po sa prosecution panel, sila daw po'y agad na tutugon dyan sa naging sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Balitang Bromby! Alas 3:20 na po ng umaga, balikan natin mga report mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Negros Island Region. Standby Rex. 3 ang mga biktima daw po ng mga sunog dyan sa lungsod ng Victorias Negros Occidental. Gawa po ito siguro ng init ng panahon. Sunod-sunod ang sunog. Ibalita mo nga yan, RH46, Rex Cantong. Sinunog umano ng isang babae ang 3 kabahayan sa lungsod ng Victorias, Negros Occidental dahil sa sobrang lakas umano ng sound system sa kanilang lugar. Ayon kay Fire Investigator Janjif Baza, umabot sa 2.8 million pesos na lagan ng kabahayan at ari-arian kasama na nasunog matapos umanong sinunog ng isang babae na kinilala na si Robbie Joy Rodriguez ang kanyang bahay sa Purok Malinong, Barangay 7 ng nasabing lungsod. Maliban kay Rodriguez, nasunog din ang kabahayan nina Josephine Pante kasama ang kanyang pamilya at partially damaged naman ang iba. Naaresto din ng kapulisan ang suspect na umano'y gumagamit ng illegal na droga. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Victorias kung ano ang pinagmulan ng nasabing sunog. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Thank you, Rex. Standby, Joe. Mayorya po ng mga Pilipino ang nais daw pong matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Batay ito sa pinakahuling survey ng Octa Research noong Abril kung saan ay lumabas na 74% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na dapat ay humarap ang Vice Presidente sa impeachment court. 22% naman ang hindi sang-ayon at 4% ang hindi tiyak ang kanilang posisyon sa issue. Samantala, nilinaw naman ng Octa Research na ang survey ay hindi tumutukoy sa usapin kung nagkasala ba o hindi si Vice President Sara Duterte, kundi sa suporta ng publiko na dapat ay ituloy ang proseso ng impeachment bilang bahagi ng itinakdang mekanismo ng konstitusyon at due process. Balitang Bromby! Kayo ho, kung tatanungin ho kayo dito sa usapin na ito, message nga po kayo sa ating comment section. Kung kayo ho ang tatanungin, hindi po natin pag-uusapan kung may pagkakasala o wala ang Vice Presidente. Pero kung kayo po ang tatanungin, gusto nyo po ba na magkaroon nga ng impeachment trial o matuloy itong impeachment trial laban sa Vice Presidente at bakit? Mamaya babasahin po natin ang inyong mga sagot, ha? Alas 3:23 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, epektibo na ngayong araw ang big time oil price rollback sa produktong petrolyo. Ayon po sa Department of Energy, 10 piso at 86 sentimos ang minimum rollback sa kada litro ng kerosene, habang 9 pesos and 26 centavos naman ang tapya sa kada litro ng diesel, habang nasa 4 pesos and 76 centavos ang bawas sa kada litro naman ng gasolina. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang naturang major price adjustments ay senyales na malapit nang bumalik sa pre-war level ang presyohan ng langis. Abay, maganda naman ho kung ganun. At sana po'y magtuloy-tuloy pa ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, at kasunod niyan ay sana ho maramdaman din natin na sa pagbaba ng presyo ng petrolyo
ay bumaba din ho ang presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin at serbisyo. Balitang Prompty. Alas 3:24 na po ng umaga. Balita naman mula sa Western Visayas, incoming first-year college student na tulak ng droga. Natimbog sa drug buy bust operation sa Sara, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Nagtagal ng isang buwan ang ginawang surveillance ng mga pulis sa 21 anyos na incoming first-year college student sa kanyang illegal drug activities bago isinagawa ang buy-bust operation sa Sitio Carmen, Barangay Zerudo, Sara. Tinuturing na high-value individual ang suspect na si alias Boyboy na nakuhanan ng 442,000 pesos na halaga ng suspected shabu. Base sa impormasyon ng pulisya, kakagraduate lang sa senior high school ni Boyboy at plano pa sana na pumasok sa kolehiyo. Sinabi ni Police Lieutenant Brett Balupinos ng Sara Municipal Police Station na naingganyong pumasok sa pagtutulak ng iligal na droga ang nasabing estudyante dahil sa 150 pesos di umano na komisyon nito sa kada transaksyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jo. Standby lang, Jimmy. Humihirit naman ngayon ng 1 bilyong pisong pondo ang Department of Transportation para palawakin ang bicycle lane at pedestrian walkway sa ating bansa. Ayon kay Transportation Secretary Undersecretary Mark Steven Pastor, layon po ng mas malaking budget sa susunod na taon na matugunan ang tumataas na bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng bisikleta at naglalakad bilang alternatibong transportasyon. Kung maaprubahan, 10 beses na mas mataas ang naturang budget kumpara sa 100 milyong pisong pondo na inilaan para sa active transport sa 2026 national budget. Bukod sa pagpapalawak ng bike lanes at pedestrian pathways, plano rin ng DOTR na magtayo ng mas marami pang PUV stops na may libreng wifi at solar-powered roofing para sa kaginhawahan daw po ng mga commuter. Sa kasalukuyan ay nakapagtayo na ang DOTR na mahigit na 1,100 kilometro ng bike lanes sa buong bansa. Ngunit mababa pa rin ito sa target na 2,400 kilometers na pagsapit ng 2028. Balitang Prompty. Alam niyo po, marami naman talaga tayong hindi naman lahat, pero may mga lugar naman ho tayo dito. Yung pedestrian pathway ay okay naman sana. Lalagyan na lamang po ng bubong kung tutuusin. Iba nga kahit di nalagyan eh. Yung mga gilid po yung gilid po ng kalsada, ang problema ho wala na ho dun sa sa kung meron ba o wala, kasi marami namang ganyan ho na may gilid ng kalsada. Ang nangyayari ho ay nakakain ho ng mga tindero-tindera dyan na pumupwesto, lalo na kapag kayo may mga malalapit sa mga bus terminal. Sa halip po na malakaran ng tao, nagiging pwestuhan po ng mga nagtitinda. Kaya wala na ring malakaran sa gilid ng kalsada. Doon naman sa bike lanes, siguro ito, medyo kailangan pa natin ng marami-rami pa para masuportahan ho natin na magkaroon ng transportasyon o alternatibong transportasyon sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Lalo na para sa mga malalapit lang naman talaga ang bahay, sa kanilang pupuntahan, pwede na po. Bakit ba? Tsaka makakatulong pa po tayo sa kalikasan na mabawasan ho ang polusyon. Pero dapat lamang magkaroon talaga ng pwesto sila kung saan sila pwedeng dumaan at hindi yung kahati pa sila ng mga motorsiklo. Magiging problema mo na lang dyan yung init ng panahon lalo na kapag summer. Paano ka naman magbabay kung napakainit ng panahon, ano? Anyway, malalaman natin sa bakit ba yung ibang mga bansa, di ba, nagagawa ho nila na magkaroon ng mga bike lane, nakakapagbisikleta po sila papasok ng trabaho. Pero
Ang hindi ko sigurado ay kung ganun din ba ang temperatura sa kanila o panahon sa kanila kapag po sila pumapasok sa trabaho. Alas 3:29 na po ng umaga. Puntahan muna natin ang report mula sa Eastern Visayas. Komprontasyon ng isang biyenan at ng kanyang manugang na uwi daw po sa pananaksak sa bayan po ng Santa Fe, Leyte. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Sugatan ang isang magsasaka matapos saksakin ng kanyang biyenan sa barangay Katuugan, Santa Fe, Leyte pasado alas 6:45 ng gabi. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Badong habang ang suspect naman nakilala kay alias Ipil, 53 anyos kapwa residente sa naturang barangay. Batay sa punang investigasyon ng Santa Fe Leyte Municipal Police Station, nag-ugat ang insidente matapos umanong isumbong ng anak ng suspect na si Kayan na sinampal siya ng biktima ng kanyang kinakasama. Dahil dito, nagtungan suspect sa bahay ng biktima upang komprontahin ito. Nauwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang pag-usap at ayon sa pulisya, sinampal din umano ng biktimang suspect. Bilang tugon, sinaksak ng suspect ang biktima sa tiyan gamit ang isang improvised knife. Agad naman itinakbo ito ng Barangay Rescue Team ang biktima sa Eastern Visayas Medical Center, Tacloban para sa kakulang lunas. Samantala, naresto ang suspect at dinala sa impilan ng pulisya kasama ang ginamit na patalim para sa pagsasampa ng kakulang kaso. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras alas 3:30 ng umaga. Alas 3:30 na po ng umaga, magpapakalat daw po ang Philippine National Police ng higit 55,000 pulis at force multiplier sa buong bansa upang tiyakin na ligtas at maayos ang pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Para ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ilalagay po ang mga tauhan sa mga paaralan, pangunahing lansangan at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng mga estudyante, magulang at guro sa pagbabalik eskwela. Kabilang po sa deployment ang halos 29,000 pulis, higit 4,000 personnel mula sa support units at higit 22,000 force multipliers. Sa Metro Manila, magpapakalat po ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng higit 4,000 tauhan upang bantayan ang mga paaralan at pangunahing ruta ng mga estudyante. Sinabi naman ng PNP na bahagi ito ng kanilang regular na balik-eskwela security operations. At nilinaw po na hindi po ito nangangahulugan na naka-heightened alert status. Balitang Prompty. 4 na opisyal naman ang naapektuhan ng panibagong balasahan na ipinatupad ng Philippine National Police alinsunod sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Batay sa kautusan, itinalaga si dating Eastern Police District Director Police Brigadier General Aden Lagradante bilang OIC ng Civil Security Group. Papalitan naman siya sa pwesto ni Eastern Police District o papalitan daw po siya sa pwesto sa EPD o Eastern Police District ni dating NCRPO Director for Operations Brigadier General Melesio Buslig. Habang si Police Brigadier General Rodel Alcantara Pastor ay ginawang OIC naman ang Office of Regional Director for Operations ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Itinalaga rin si Police Colonel Martin Mercado Gamba bilang OIC ng NCRPO Chief of Regional Staff. Ayon sa PNP, bahagi ang bagong pagkakatalaga ng mga opisyal sa patuloy na pagsisikap po na mapahusay ang kahandaan at serbisyo ng pulisya lalo na sa Kalakhang, Maynila. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras alas 3:33 ng umaga. Puntahan natin ang Northern Samar. Wanted person daw po sa Taguig City na nahaharap sa kasong grave coercion at voyeurism act. Naaresto daw po sa lalawigan ng Northern Samar. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Nahuli sa lalawigan ng Northern Samar ang top 9 Taguig City most wanted person na nahaharap sa kasong grave coercion at voyeurism charges matapos isang joint law enforcement operation ng PNP Northern Samar.
Ayon sa ulat ng PNP, nahuli ang nasabing wanted sa sitio Cagcarawin ng Barangay Curi, Lope de Vega, Norte Samar kahapon June 1. Ang joint team ng umarisa sa nasabing wanted ay binubuo ng 1st Norte Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Norte Samar Provincial Intelligence Unit, CIDG, Norte Samar Provincial Field Unit at Taguig City Police. Iniulat ng PNP ng nasabing wanted ay 34 na taong gulang at ito residente ng nasabing lugar ng Taguig City. Nahaharap ito sa isang warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, National Capital Judicial Region Branch 267 Taguig City dahil sa kasong grave coercion at paglabag ng Republic Act No. 9995, ang tinatawag na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Samantala, naglagak naman ang korte ng piyansa na nagkakalaga ng 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing wanted. Pansamantala muna itong dinala sa Lope de Vega Municipal Police Station, ngunit mula itong dadalhin sa korte ng Taguig na naglabas ng warrant of arrest. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, Pilipinas, ang oras alas 3:35 na po ng umaga. Isinusulong naman sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 8188 na naglalayong gawing mas madali at mas mabilis ang pag-access ng mga mamamayan sa government financial assistance. Ang panukala na inisponsoran po ni Bulacan 6th District Representative Salvador Caader Pleito ay nagtatakda ng mas simple at uniform na proseso sa pag-apply ng ayuda sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi po ni Pleito na maraming mahirap na pamilya, senior citizens, displaced workers at iba pang sektor ang nahihirapang makakuha ng tulong dahil sa dami ng mga dokumentong kinakailangan at paulit-ulit na requirements na ipinasusumite. Sa ilalim po ng House Bill 8188, isusulong ang digital verification ng datos, paglimita sa mga dokumentong hihingin sa mga aplikante at pagbabawal po sa mga ahensya ng gobyerno na mag-request ng magkakaparehong impormasyon ng paulit-ulit. Layunin po ng panukala na mabawasan ng red tape at mapabilis din ang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Ang naturang House Bill No. 8188 ay pending pat kasalukuyan pong sumasailalim sa pagtalakay sa Kamara. Balitang Promdi. Totoo naman ho ito, no? Ang dami-dami ho natin na mga requirements, hindi lang dito sa mga financial assistance, ano? Basta sa lahat ng mga gagawin mong proseso o dokumento o kung ano man ang kakailanganin mo sa pamahalaan. Nakakaulungkot isipin, halimbawa, ikaw ay isang retirado. At ikaw ay pupunta sa Pag-ibig para alamin kung magkano bang iyong naipon at kung magkano ang iyong malalamsam matapos kang ilang dekadang magtrabaho at magbigay ng iyong share para sa Pag-ibig. Ay hihingan ka ho dyan ng birth certificate, syempre yung ID, marami pa pong iba, no? Tapos kapag pumunta ka po sa, halimbawa, sa SSS o kaya sa GSIS, pareho rin ho ang hihingin po sa inyo. Parehong-pareho lang Kaya kung minsan mapapakamot ka na lang Sana rin magkaroon din dito do sa House Bill 8188 na magkaroon ng mga para saan po ba yung meron tayong national ID Akala ko ba layon po na magkaroon ng national ID, kasabay po niyan may record po ang mga datos ng mga mamamayan. Kasabay po niyan mase-centralize na. Akala ko ganoon noon mase-centralize na ho yung mga impormasyon ng bawat mamamayan. Kapag ikay pumunta halimbawa din sa COMELEC, Commission on Elections, ganun din ang kukunin mo. At kuminsan nakakapakamot ulo din kapag mag-a-apply ka ng ID, government issued ID kasi kailangan yan. Ako hirap na hirap ako dati dyan nung wala pa akong government issued ID. Hihingan
meron ka ng government-issued ID, so mag-a-apply ka na lang para magkaroon ka. Ang hihingin ulit sa'yo, para makapag-apply ka ng government-issued ID, ay government-issued ID din. Kaya ka nga nag-a-apply, diba? Kaya ka nga nag-a-apply kasi para magkaroon ka ng ID tapos ang hihingin sa'yo ID rin. Mabuti na lang kung lagi kang meron nakahanda na birth certificate, lalo na kapag ka sa mga bagong graduate. Ano pa ba yun? TOR, dati pati NBI, yan. Meron ng NBI, may police clearance pa. Sa pag-a-apply ng trabaho, di ba ganun? Paulit-ulit na lang ang mga dapat na hilingin. Tapos kapag magre-renew ka, yun ulit hihingin sa'yo. Doon sa mga nag-expired na ID at iba pang mga dapat na i-renew sa gobyerno. Paulit-ulit Alas 3:40 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa Davao. Empleyado ng City Hall at isang SLI na parehong ex-convict na-aresto daw po sa buy-bust operation sa Davao del Sur. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Panikulungan ng isang job order employee ng City Hall at isa pang lalaki matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Playa Digo City, Davao del Sur alas 11:55 ng gabi, Mayo 31, 2026. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit ng Digo City Police Station sa panguna ni Police Captain John Mar Pasubilio at sa ilalim ng direktiba ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagiri. Target ng operasyon si alias Bro, 51 anyos, isang street level individual at residente ng Barangay Playa. Ayon sa kapulisan, dati na rin siya nakulong dahil sa kasong illegal possession of firearms. Naresto rin si alias Cano, 43 anyos, isang high-value individual, may asawa, residente ng Barangay Playa at kasalukuyang job order employee ng Digo City Hall. Nauna na rin siyang naaresto noong 2016 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Batay sa investigasyon, hindi napansin ni alias Bro na pulis ang kanyang katransaksyon kaya naibenta nito ang isang pakete ng hinihina ng shabu sa pusher buyer. Habang isinagawa ang operasyon, dumating naman si alias Cano at nakipagtransaksyon din sa suspek upang siya rin ay maaresto. Nasamsam sa operasyon ang 4 na pakete ng hinihina ng shabu na may kabuuang timbang na 7.55 grams at tinatayang standard drug price ng 51,340. Nakumpiska rin ang buy-bust money, isang cellphone at mga drug paraphernalia. Kasalukuyang nakulong sa Digo City Police Station ang 2 suspek habang inihanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby. Maraming salamat, Jun Suter. Wala pa rin nagtutugma sa DNA testing na isinasagawa ng PNP Forensic Group sa mga butong nakuha mula sa Taal Lake at sa mga kaanak ng nawawalang sabongero. Ayon kay PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Paul Carpio, 1,400 buto ng tao ang na-recover sa Taal Lake ang kanilang nasuri, ngunit wala ni isa na nag-match sa mga kaanak ng mga biktima. Binanggit din ito na nagsagawa sila ng paulit-ulit na comprehensive DNA testing sa mga butong ngunit negatibo pa rin. Sa paliwanag po ni Carpio, posibleng ang chemical composition ng lawa ng Taal ay nakaapekto ng malaki sa kondisyon ng mga labi. Sa kabila nito, tiniyak naman ng PNP na magpapatuloy pa rin ang kanilang forensic examination upang matukoy kung may kaugnayan ang mga na-recover na labi sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Balitang Bromby. Alas 3:43. Umakyat pa sa 13 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagbagsak ng isang gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y makaraang mahugot ng mga rescue team ang isa pang bangkay na kung 1:00 kahapon. Agad ay sinailalim ng City Health Office sa tamang pagproseso ang labi, saka sinubukan din na
i-identify. Patuloy naman ay sinasagawa ang disaster victim identification procedures sa iba pang mga labi upang matiyak ang wastong pagkakakilanlan bago ipalam sa kanilang mga pamilya. Samantala, nagpapatuloy pa rin po ang search and rescue retrieval operation matapos na matukoy ng mga responder ang isa pang posibleng biktima na malapit din sa lugar kung saan na-recover ang pinakahuling bangkay. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras alas 3:44. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? Tayo hindi lamang napapakinggan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging yung ating mga kababayang Pinoy all over the world sa labas ng bansa. Kumusta na po kayo dyan? Ano pa man ang oras ng inyong pakikinig at pagtutok sa atin, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo, magandang hapon, magandang tanghali, o kaya naman magandang hating gabi. Diba? O doon sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sino-sino ang mga inulan kahapon na? Medyo nag-uulan-ulan na, no? Ang sabi po ng Pag-asa, yan po ay dahil daw sa habagat. At yan daw po ay posibleng magtagal yung ganyan hanggang sa darating na Biyernes. Pero yung official rainy season announcement, wala pa po yan, ha? Ang sabi lang ay habagat season na. Marami pa rin ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Yan naman ay matapos na lumabas ang arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Kung natatandaan nyo po last week ay meron na pong arrest warrant na lumabas sa kanya pero yun po ay may piyansa. But this time, mas naging maaksyon ang mga pangyayari dahil kumbaga mas may tensyon na. Hindi kagaya noong last week na kapag sumuko si Senador Estrada ay makakapagpiyansa siya. Ito namang kasong plunder, wala ho kasing piyansa. Kaya ho kahapon medyo nagkaroon pa ng kaunting girian. Saan nga ba dapat na arestuhin ang senador? Ang sabi ho ng Senador Jinggoy, siya daw po ay sumuko. Pero sabi naman po ng DILG Secretary John Vic Remulla, siya ay inaresto. Pero ganun pa man, ang bottom line nandoon na po sa Quezon City Jail. At siya po haharap sa kanyang kaso, sa kanyang mga kaso na may kinalaman sa flood control anomalies. Aside ho sa kanya ay may ilang pang mga opisyal ng pamahalaan, partikular ng DPWH ang kasangkot dyan. At maging ang dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaya lang si Secretary Bonoan, ang dating kalihim, siya po'y kusang sumuko pero siya po ay na high blood kaya't nagpa-hospital arrest muna. Kasabay ho niyan, meron pong mga naniniwala na yan daw pong nangyari ay politically motivated. Pero sabi naman ng Malacanang, wala, hindi totoo yan at hindi kami gumagalaw. Hindi kami kumikilos at wala kaming iniuutos sa ombudsman dahil yan po ay independent body. Yan po ang nagkaso sa kay Senador Jinggoy Estrada at iba pang nasasangkot sa flood control. Yun ang sabi ng Malacanang. Bagamat meron pong naniniwala na, ay marami pong hindi rin naniniwala doon sa pahayag ng Malacanang. Pagdating ho dyan sa Senado, ang ginawa naman ho kahapon, matapos yung mga pangyayari kahapon,
hindi na lang dumalo. Nanahimik muna ang Solid Block 13. Yan daw po yung majority block sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Antabayanan ang mga susunod pang kabanata. Maganda rin yung entrada din nung sa impeachment, ano? Nakamaleta, itim na maleta. Ang mga papeles, dokumento na isinumitik kahapon, dala-dala ni na Attorney Michael Poa. Kasabay ho niyan ay lumabas din ho yung survey. Excuse me po. Kasabay ho niya yung lumabas din po ang survey ng Social Weather Octa Research kung saan ay 7 out of 10 sa mga Pilipino ang nagsasabing sige, dapat ituloy ang impeachment trial. Kung may kasalanan man o wala, dapat yan ay matuloy upang malaman ang katotohanan. Yun ang sabi. Pero sa atin kanina natanong ko ho yung tungkol dyan. Meron hong mga sumagot dito sa atin. Siguro basahin ko lang, pero bago ko basahin, happy birthday muna. Happy 28th birthday to Angelo Redaha. Ngayon pong araw na yan, June 2, 2026. Happy birthday sa iyo, Angelo Redaha. Isang magandang umaga. Sabi dito ay good morning, Ma'am Kisses. Para po sa akin ay dapat pong ituloy ang impeachment trial, pero dapat po pagsabayin po ang investigasyon. Hindi din dapat maiwan ang flood control investigation. Oo nga naman, wag dating kakalimutan na meron pa pong investigasyon na isinasagawa sa flood control scandal. Hindi pa ho yan tapos, ha? Para dapat naman talaga lahat na may kailangang pananagutan ay maimbestigahan para po sa ating mga kababayan, ano? Para lumabas kung ano ba ang katotohanan din talaga, ha? Sabi naman ni Mamera Bulatao, impeachment, harapin mo, VP Sara, linisin mo para mapahiya sino man ang dapat na mapahiya. Sabi naman ni Efraim Filosopo, good morning, Ma'am Kisses. Balitang Promdi, ang sa akin, hindi na dapat ituloy ang impeachment hearing. Wala namang matibay na ebidensya ang Kongreso. Puro ipaninira lamang kay VP Sara yan. Yan po ang aking opinion. Sabi naman ni Evan Lang, good morning, Ma'am Evan. Push the impeachment so the truth will come out para po sa taong bayan ng Pilipinas. Sabi naman ni Ernesto Francisco, dapat lang pong humarap ang VP Sara sa impeachment process or trial. Good morning. Pagbati natin kay Sheena. Shin ba to o Sheena? Dapat po matuloy ang impeachment ni VP Sara para ano yung malinong? Ibang dialect yata yan, ha? Malinong na ang bansa at dapat ay harapin niya para malaman kung may kasalanan ba siya o wala. Oo nga naman, ha? Good morning. Ang pagbati natin, pagbati pa rin po isang maganda umaga kay Norman Susada. Sabi naman niya, good morning, watching from San Luis. Opo, ituloy po ang impeachment para magkaalaman na at malaman ang katotohanan. Sabi din ni Nestor Karandang, tama lang pong matuloy ang impeachment trial para kay Vice President Sara para malaman ang katotohanan po at sa mga akusasyon sa kanya. Sabi din ni Filemon Mamuad, totoong impeachment lang sana at hindi moro-moro, kailangan malaman ng mga Pilipino ang totoo. Binabati rin natin si Jerry Leyesa. Ituloy po ang impeachment para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Si Bentong, ang sagot ko po ay 24% lang ang wag ganyan na Bentong. Yung survey ko na lang, sagutin mo. Ayan. Sabi niya, yes, ituloy ang impeachment para mapakita sa buong mundo na hindi tolerated ang korupsyon sa bansang Pilipinas.
Sabi naman ni Virgilio Sacdalan, ang sa akin po, wag nang ituloy ang impeachment na yan, pero wisyo lang yan sa bayan. Irene Lati Anonuevo, isang magandang umaga. Binabati rin po natin ng isang magandang umaga si Edgar Ponciano. Good morning, ang pagbati kay Roberto Raquenyo. Nestor Karandang, good morning. Si Mr. Filemon Mamuwad, good morning dun po, ha? Marahay na aga po sa Indugabos. Kaya, hindi ko nababasahin po, ang hirap eh. Good morning din pagbati natin doon sa mga hindi po natin nababasa pa. Kay Cors Navarro Galindez. Sana po ay hindi lang lutuin ang impeachment at totoo ang maging hatol. Sabi naman ni Efren Lorenzo. Hernan Convocar, good morning kisses. Isip muna ang majority ng Senado ng bagong strategy kasi kulang na sila ng sa bilang para amyendahan ng Senate para makaboto sa online si Senador Bato. Dr. Roger Bruno, good morning. Lando Abaw, isang magandang umaga rin po sa inyo. MM Ginto Tiripse, isang magandang umaga ituloy para malaman kung sino ang may sala, sabi ni MM. Kay Rauleido, peace and cool, magkaisa na lang po sa kaunlaran ng Pilipinas. Kenneth Paul Amuncio, isang magandang umaga at watching from San Jose City, Nueva Ecija. Tita Trepatuts, magandang umaga. Ganyan po talaga sa public service, Tita Trepatuts. Marami po salamat. Eric Mercado, nanonood mula sa Las Piñas. Sana lumabas po na si VP Sara para sagutin po niya ang mga tanong patungkol po sa paggasta ng malaking halaga ng pera para po dapat para sa taong bayan at dapat ay hindi pansarili. Dapat lang po ay malinawan kung saan ba talaga napunta ang pera. Baka naman may magsabi na hindi talaga niya kinuha at yan ay purpose po para sa pag-serbisyo publiko. Ang kailangan lamang daw po ay lumabas si VP Sara at ipaliwanag niya kung ano ang mga pangyayari. Balitang Promdi. Sabi dito ni Ani, hindi naman po kasi lalaki ng ganyan na taabot pa sa impeachment trial kung sa umpisa pa lang po ng investigasyon ay lumutang na si VP Sara o ang kanyang mga abogado para ipaliwanag kung saan napunta ang mga questionableng pondo. Good morning, Miguel Manalaysay. Basilio Caubalejo, isang magandang umaga. Sa mga hindi ko po nabasa, nako, pasensya na po pero kulang na po ang ating oras. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang Balitang Promdi. Tayo po magkita-kita na lang bukas. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod na si Kong Angel Palmones at magandang umaga Pilipinas. Muli oras po natin 4 na minuto bago mag-alas 4. Good morning and happy Tuesday. Kahit nagtago na ang buwan, dumilim ang kalangitan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma.